وما علينا إلا البلاغ المبين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sa inyo po na mga minamahal kong magulang, ginagalang at minamahal na mga kapatid, mga kaibigan sa pananampalatayang Islam, bigyan niyo po ako ng oras na pakinggan ng ating paksa na ating tatalakayin sa oras na ito. Hiraman niyo ako ng inyong pandinig at pag-unawa. Isang mahalagang paksa ang ating tatalakayin, lalong-lalo na sa ating mga kapatid, mga sisters sa relihiyong Islam. Dahil ang paksa na ito ay nauugnay sa kanila. At tayong mga kalalakihan, ipayo natin, ihabilin natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak na babae, ang paksang ito kapag sila ay nakapag-asawa na o napangasawa na. Kung inyo pong maaala-ala na ang huling paksa ko sa inyo na aking tinalakay sa inyong noong nakaraang buwan ay ating tinalakay ang paksa patungkol sa mabuting pakikitungo sa mga kababaihan, sa mga asawang babae. Binigyan din natin sa khutbah na iyon ang kautusan o obligasyon o kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalalakihan na pakitunguhan ng mabuti ang mga kababaihan. Dahil yan ang pinakamalaking karapatan nila sa atin. At ang mabuting pakikitungo sa kanila ay kabilang sa bahagi ng pananampalataya at nagdadagdag, nagpapalakas ng ating iman kung tayo ay may mabuting pakikitungo sa kanila. At binigyang babala tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa masamang pakikitungo sa mga asawang babae, lalong-lalo na kung inaalipusta natin sila, ginagawan natin ng hindi makatarungan, na kung saan ito ang kalagayan ng karamihan, tabya, paumanhin, na maraming mga kababaihan ang nagsasuffer, nagluluksa sa kalagayan nila sa kanilang mga asawa na hindi man lamang nila sinasabi sa kanilang mga magulang dahil sa pagtitiis nila sa kanilang mga asawa, pagmamahal nila sa kanilang mga asawa, pagmamahal nila sa kanilang mga anak dahil ayaw nilang mawasak ang pamilya. At huwag nating abusuhin ang kabutihan ng mga kababaihan. Ngayon, talakayin din naman natin sa kabilang dako ang kautusan sa mga kababaihan pagdating sa kanilang mga asawang lalaki. Isa, tandaan nyo mga sisters namin sa relihiyong Islam, isa sa pinakamalaking karapatan at pinakamalaking kautusan sa inyo na kayong mga kababaihan ay ang pagsunod sa mga lalaki na inyong mga asawa. Tajib at ta'ah. Ibig sabihin na uubliga sa inyo na sundin nyo ang kautusan ng inyong mga asawa. Kautusang ipinag-utos ng relihiyong Islam na aayon sa relihiyong Islam, walang paglabag sa relihiyong Islam. Sundin nyo ang inyong mga asawa kapag inuutusan kayo
ng mga kautosang angkop o sang-ayon sa relihiyong Islam. At obligado sa mga kababaihan. Ibig sabihin, nakakagawa sila ng malaking pagkakasala kapag sinusuway, nilalabag nila ang kanilang mga asawa na kung saan ito rin ang nasasaksihan natin, tabya, na kung saan maraming mga babae, kababaihang asawang mga babae, ang hindi nila sinusunod ang kanilang mga asawang lalaki, bagkus sinusuway, walang pakundangang pagsusuway. Sinusuway, nilalabag nila, hindi nila ginagalang, nirerespeto, ina-under nila ang kanilang mga asawa, which is ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Katulad ng inyong madidinig sa khutbah na ito. Ipinag-utos sa'yo ng iyong asawang lalaki na sundin siya, pagserbisyuhan siya, magsala ka, kailangan mo magsala. Magtakip ng aura, maghijab, magkumbong, maghijab, kailangan mong sumunod na ikaw na sister sa relihiyong Islam. Kailangan mo magserbisyo, kailangan mo magluto, magwalis, lahat ng mga gawaing bahay. Dahil yan, ang responsibilidad mo at karapatan sa iyo ng lalaki. Ginagawa ng lalaki ang kanyang karapatan, paghahanap buhay, nagbabanat buto, kailangan ang babae din ay sinusunod niya. Ginagampanan niya ang kanyang responsibilidad, lalo na ang pagganap sa responsibilidad sa loob ng bahay. Disiplinahin ang mga anak. Pero subhanallah, pasintabi, tabya, paumanhin, tabya. Ang ilan, nilalabag. Pag wala sa bahay ang asawa, subhanallah, hindi sinusunod ng babae ang kanyang asawa. Hindi niya pinapangalagaan ang kanyang dangal. Hindi dinidisiplina ang mga anak. Ang pinagtutuunan ng pansin, puro makamundo, panonood, pag-Facebook, pagmamarites, tabya. Kaya minsan nangyayari yung hindi pagkakaunawaan sa mag-asawa dahil sa hindi pagganap sa karapatan na ito. Darating ang lalaki sa kanyang bahay, pagod na pagod, pawis na pawis, ang madadatnan pa niya ay problema sa bahay. Paano hindi? Papasanin ng lalaki, isang lalaki, ang lahat ng problema. Kung problema sa labas, sa paghahanap buhay, paghahanap ng miss, darating pa sa bahay, ay problema ang kanyang madadatnan. Puro hinaing, puro salita, puro pagrereklamo. Paano hindi mangyayari? Tapos hindi pa ginagampanan ng babae ang kanyang responsibilidad. Kabilang yan sa mga malalaking kasalanan. Subhanallah. Napakalaking pagkakaobliga sa inyong mga babae na sundin nyo ang inyong mga asawa. Sabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, "Law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Kung sabi ng Rasulullah, pagmuni-munihan natin ito, kung gaano kalaki ang pagkakaobliga sa pagsunod ng babae sa kanyang asawang lalaki. Sabi ng Rasulullah, kung mayroong mang isa na nilalang na kung mayroong mang isang nilalang, isang tao na siya ay magsusujud, magpapatira pa bilang respeto sa katulad niyang nilalang, katulad niyang tao, ay katiyakan na aking uutusan ang mga babae na sila ay magsujud sa kanilang mga asawa. Anong wisdom? Dahil sa laki ng kautusang sundin ng babae ang kanilang mga asawang lalaki. Isipin nyo, ang pagsujud. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pero sa hadith na ito, sabi ng Rasulullah, kung meron man akong
uutusan na magsujud sa katulad niyang nilalang, katulad niyang tao, ay utusan ko na ang babae na magsujud sa kanyang lalaki, sa asawang lalaki. Nagpapakita, sabi ng mga ulama, ang essence, wisdom. Nagpapakita kung gaano kalaki ang karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae. At kabilang dito ay ang pagsunod sa kanya. Hanggang sa sinabi ng mga ulama, kung magkasalungat ang kautusan ng magulang at kautusan ng lalaki, parehong mabuti, subalit nagkasalungat, kailangan ang sundin ng babae ay ang kanyang asawa. Pero idadaan niya sa mabuting pangangausap sa kanyang mga magulang para hindi sumama ang kanilang loob. Pag nagkasalungatan lamang, hindi natin sinasabi na pabayaan ng babae ang kautusan, pagmamahal sa kanyang habag sa kanyang mga magulang. Pag nagkasalungatan, halimbawa, sinabi ng magulang, pumunta ka rito, sabi ng lalaki, huwag kang lumabas sa bahay. Dahil sa nakita niyang yun, hindi pang-aapi o kwan, may nakita siyang dahilan, pangangalaga sa kanya na huwag lumabas. Kailangan sa oras na ito, ang kanyang mangingibabaw sa kanya ang pagsunod sa kanyang asawa. Mas malaki ang pagsunod niya dapat sa kanyang asawang lalaki. Kapag nagkasalungatan lamang. Huwag niyong ma-misunderstood. Ganyan kalaki, sabi ng Rasulullah. Subhanallah. Mantakin niyo. Mantakin niyo. Kaya, mga kaibigan, mga sisters, haram sa mga babae na kanilang kinokontrol ang kanilang mga asawa. Ang mga lalaki, kalalakihan ng dapat na susunod sa bahay. Sila ang commander-in-chief. Sila ang dapat na susunod. Pero kung sa mga bagay na naugnay sa mga babae, ay pwede mo nang ibigay sa kanilang desisyon. Dekorasyon, pagkain, walang problema na kunin mo. Pero yung mga kailangan bigyang desisyon, ang nasusunod dapat ang mga lalaki. Pero ngayon, subhanallah, may mga babaeng kinokontrol nila. Ang kanilang mga asawa dinidikta, nagagalit kapag hindi nasusunod. Pinangangalandakan sa iba na siya ang nasusunod. Yang asawa ko, kahit anong sabihin ko sa kanya, pasunod-sunod lang yan. Walang respeto, walang paggalang. Tingnan nyo, mayroong organisasyon na sinasabi ng ilang mga babae na itong mga lalaki ay kabilang sa organisasyon na takusa. Takusa? Ano itong takusa? Makabagong terminolohiya o katawagan, takusa, takot sa asawa. Na ang kanilang tinutukoy ay yung mga lalaki, takot daw sila sa kanilang mga asawa. At kinokontrol nila, ina-under nila. Haram! Haram! Binaliktad natin ang Sharia, batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itong dalil. Ito yung dalil, Suratun Nisa. Pwede niyong basahin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Verse 34. Ang mga kalalakihan, ang tagapangasiwa, tagapagtuwid sa mga kababaihan. Sila ang dapat nasusunod. Ang mga lalaki, qawwamun. Ang mga lalaki, qawwamun. Sila ang tagapagtuwid, tagapangasiwa, nangangalaga sa babae, sa makatuwid sila ang dapat nasusunod. At haram sa babae na kanyang kinokontrol, minamaliit ang kanyang asawang lalaki na ito ang nasasaksihan sa ilan sa mga pamilya o mga mag-asawa. Tabiya, subhanallah. Kailangan natin ito pagmuni-munihan, mga sisters. Kailangan natin ito pagmuni-munihan. Hindi sa iyo niwawala ang pakinggan, makinig sa iyo. Subalit, kailangan mong igalang ang lalaki
Dahil kung hindi mo ginagalang sa loob ng bahay, ano pa kaya sa labas? Hindi siya igagalang ng mga tao. Subhanallah. Kaya, tingnan niyo sabi ng Rasulullah. Tandaan niyo mga sisters, yung sunod-sunuran sa iyo ang iyong asawa, hindi mo magiging karangalan yan. Tandaan mo. Anong sinabi ng Rasulullah? La yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkur li zawjiha. Hindi lilingunin o titignan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang babae sa kabilang buhay, ang babae na hindi marunong magpasalamat sa kanilang mga asawa. Walang pagtanaw ng utang na loob. Kinokontrol. Hindi niya ina-appreciate. Hindi siya nagpapasalamat. Kinokontrol ang kanyang asawa. Isa sa kaparusahan, hindi ka titignan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. O ikaw na babae. Habagat awa, kapatawaran sa kabilang buhay. Iyan ay panganib. Huwag nating tignan na ito ay madali. Subhanallah. Ngayon, tignan nyo. Mashallah. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinuri niya ang babaeng salihah. Mabuting babae. Bilang ataw. Bilang tadi. Mabuting babae. Pinuri niya, mashallah, ang babaeng mabuting asawa. Salihah. Religyosa. Sumusunod sa kanyang asawa, hindi nilalabag. Bushra, magandang balita sa inyo na mga babae. Sabi ng Rasulullah, bilang pagpaparangal, pagpupuri sa inyo, kapag ikaw ay naging mabuting saliha, inilarawan ng Rasulullah sa maraming hadith ang katangian ng mga imra'atun saliha, mabuting asawa. Una, sabi ng Rasulullah, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu saliha. Mashallah. Ang mundo ay palamuti, sabi ng Rasulullah. Ang mundo ay palamuti. At ang pinakamagandang palamuti sa mundo na ito ay ang pagkakaroon ng imra'atun salihah. Treasure, kayamanan, isang napakalaking palamuti. Ang babaeng mabuti, salihah. Sila ang pinaka treasure na bagay dito sa mundo. Sabi ng Rasulullah, tinanong siya, Ya Rasulullah, sino yung imra'atun salihah? Ano yung katangian niya? Sabi ng Rasulullah. Sabi niya, ang imra'atun salihah, o tinanong ang Rasulullah, sino yung pinakamainam, mga mabuti sa mga babae? Ano yung katangian nila? Po, Rasulullah, tinanong ng ilang sahaba. Sabi niya, ang pinakamabuting babae ay yung babae, tasurruhu idha nawara. Kapag nakikita siya ng kanyang asawa, nasisiyahan, nagiging maligaya ang kanyang asawa. Bakit daw? Kapag, tingnan nyo ang mabuting babae. Tingnan nyo ang mabuting babae. Kapag kasama mo siya, kahalubilo mo siya, nakikita mo siya, gumagaan ng iyong kalooban. Dahil sa kanyang pagiging mabuting ugali, yung nur, liwanag sa kanyang sarili, dahil siya ay nagsasala, inaalagaan niya ang kanyang dangal. Pero, subhanallah, kung ang lalaki, galing sa labas, pagod na pagod, darating sa bahay, magulo ang bahay, hindi may pinta ang kanyang sarili, hindi may pinta ang kanyang mukha, dahil hindi naglilinis sa kanyang sarili, tabya, hindi niya inaalagaan ang kanyang sarili. Hindi niya inaalagaan. Bagkus, kung titignan, samantala, ang babae, ginagantimpalaan kapag siya ay nagpapaganda sa kanyang asawang lalaki. Kapag kanyang inaakit, kahit sabihin natin itong word, basta sa kanyang asawa,
Ito ay mustahab, mabuting gawain. Pagsamba, kapag ang babae nagpapaganda sa kanyang asawang lalaki. Pero ang babae, subhanallah, kapag siya walang asawa nagpapaganda, pero kapag may asawa na, dapat dun niya ibuhos ang pagpapaganda sa kanyang asawa. Pero subhanallah, ang ilan nagpapaganda sa Facebook. Pero sa loob ng bahay sa kanyang asawa, subhanallah, mukha niya hindi may pinta, tabiya. Hindi naghugas ng mukha, hindi nagtututbrush, hindi natin alam. Minsan, natuturn off ang ilang mga asawa. Subhanallah, ito ay katotohanan. Ang mabuting babae, sabi ng Rasul, kapag nakita ng kanyang asawa, nasisiyahan siya. Watuti'u idha amar. Sinusunod niya ang kanyang asawa kapag siya inutusan, nakautusang sang-ayon sa Islam, walang paglaba. Sumusunod daw siya. Ito'y mabuting babae. Wala tukhalifhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Hindi siya lumalabag sa kanyang asawa, sa kanyang sarili at sa kanyang mga kayamanan. Kapag inanyaya ng lalaki ang kanyang asawa sa isa niyang karapatan sa loob ng bahay patungkol sa kanyang sarili, hindi siya lumalabag o sumasalungat. Yan ang ilan sa mga katangian ng imra'atun salihah. Sabi ng Rasulullah, kapag mayroong ganyan ang lalaking, asawang lalaki, nakamtan niya ang treasure, kayamanan, tunay na kayamanan, subhanallah. Tunay na kayamanan. Kaya, walang pag-aalinlang kapag ang isang lalaki nagkaroon ng mabuting asawa, subhanallah, kapanatagan, katiwasayan ang kanilang buhay. Ngayon, mawalang galang sa ating mga kababaihan. Kasi naririnig nyo itong hadith na sabi ng Rasul, ang karamihan na mananahanan sa impyerno ay mula sa mga kababaihan. Subhanallah. Nakakalungkot. Pero babanggitin natin ang mga pangunahing dahilan. Mga pangunahing dahilan kung bakit karamihan sa mga babae ay sa impyernong apoy. Pero alam natin, ang bilang ng mga babae mas marami kaysa sa mga kalalakihan. Sabi ng Rasulullah, uritun nar فَإِذَا أَكْثَرُ أَغْلِهَا النِّسَاء يَكْفُرْنَ إلى آخر الحديث. Sabi ng Rasulullah, ipinakita sa akin ang impyernong apoy. Natanaw ko, ika ng Rasulullah, ang impyernong apoy. At aking nakita na ang nakakaraming pinaparusahan dito ay mga kababaihan. Sabi ng Rasulullah, dahil sila ay tumatakwil. Sabi ng ilang mga sahaba, nagtanong, ayakfurna billah? Ya Rasulullah, ang kanilang pagtakwil ay dahil sila ba ay nagtatakwil kay Allah? Sabi ng Rasulullah, la! Hindi! Bagkus ang kanilang pagtakwil ay sa kanilang mga asawa. Tinatakwil nila ang mabuting pakikitungo sa asawa, hindi nila sinusunod. Tinatakwil nila ang kabutihan. Sabi pa ng Rasulullah, katangian ng mga babae na ito na pinaparusahin sa impyernong apoy, sabi niya, kahit gumawa ang lalaki ng kabutihan sa loob ng isang taon, makagawa lamang ng isang kapintasan o isang masama ang kanyang asawang lalaki, ano naririnig sa babae, sasabihin niya sa kanyang asawa, wala akong nakita sa'yo na mabuti magpakailanman. Ibig sabihin, walang pagpapahalaga, walang appreciate. Hindi na ina-appreciate ang mga kabutihang ginagawa, pagpupursigi, pagsusumikap ng kanyang asawang lalaki na makakita lamang siya ng isang negative side o isang kamalian o hindi niya nakuha ang kanyang gusto. Sasabihin niya kaagad sa kanyang asawa, ikaw ay masamang lalaki, ikaw ay masamang asawa. Wala akong nakita sa iyo na kabutihan. Iyadang billah. Kabilang yan sa katangian ng mga babaeng pinaparusahan sa impyerno apoy.
pagtakwil, paglabag, at walang halaga, pagpapahalaga. Hindi nila na-appreciate ang ginagawa ng kanilang mga asawa. Marami silang hinaing sa kanilang mga asawa. Hindi nakukontento sa anong kaya ng kanilang mga asawa. Subhanallah. Ito ang mga katangian. Tingnan nyo ang paglabag. Ito ang panghuli. Ito ang panghuli. Isa lamang ang ating babanggitin na nakikita natin na paglabag ng mga babae sa kanilang mga asawa. Tingnan nyo mga sisters, haram na lumabas ng bahay ang asawang babae na hindi alam ng kanyang asawa o walang kapahintulutan ang asawang lalaki. Napakalaking haram. Napakalaking haram. Na lumalabas ka ng bahay, yung mga sisters, na hindi alam o walang kapahintulutan ang kanilang mga asawang lalaki. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino mang babae na lumabas sa kanyang tahanan na walang kapahintulutan o hindi alam ng kanyang asawa, isinusumpa siya ng mga anghel, lahat ng mga anghel ng habag at anghel ng kaparusahan. Sinusumpa niya itong babae na asawang babaeng lumalabas sa bahay na hindi alam ng kanyang asawang lalaki. Ang tinutukoy natin dito na paglabas, yung paglabas sa malayong lugar o sa market, sa mall, na hindi alam ng kanyang asawa kapag ang asawang lalaki ay sa labas. Pero yung paglabas, nabibili ng pagkain o pupunta lang sa tindahan malapit sa kanya, o di ka bibili ng gamot o pagkain sa tabi lang ng kanilang bahay, walang problema. Pero ang tinutukoy natin o tinutukoy ng Rasulullah, yung paglabas, at ito yung paglabas sa malayo na walang alam ang kanilang mga asawa, ito po'y haram, sinusumpa sila ng mga anghel. Ilan yung mga alam natin kapag ang asawang lalaki lumabas, wala nang alam ang lalaki sa nangyari sa kanyang asawa sa bahay. Tabya. Hindi niya inaalagaan ang kanyang dangal, baka nakikipag-chat, tabya. O di kaya lumalabas sa bahay na walang kapahintulutan. Ngayon, technology, text, chat, tawag. Walang may pangangatiran ng babae. Magpaalam. Ipaalam niya. Dahil, subhanallah, tandaan niyo mga sisters, sabi ng Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ang mga lalaki, sila ang tagapagtuwid, tagapangalaga, tagapangasiwa sa babae. Ibig sabihin, kapag may nangyari sa inyo, ang lalaki ang mananagot, sila ang tatanungin. Dahil wala na kayo sa responsibilidad ng inyong mga ama. Napasan na ng inyong mga asawa ang pangangalaga sa iyo. Kapag may nangyari sa iyo, ang lalaki ang tatanungin ng inyong mga ama. Kami, ang mga lalaki ang mananagot. Yan ang ibig sabihin. Dahil ang Islam binigyang diin na mangyari ang fitna, na wag mangyari ang fitna. At alam natin ang mga babae mahina emotionally at mentally mahina. Kaya minsan yung mga babaeng lumalabas na walang alam, nangyari yung fitna, nawawasak ang pamilya. Ilan yung mga nangyari lumalabas, hindi alam ng asawang lalaki. Hindi alam ng asawang lalaki. At nangyari babae, may kinausap na isang lalaki na may nakakita sa kanya. Kinuwento niya sa kanyang asawa. At maaring nadagdagan yung kwento. Nakita ko sila. Aba, nagtawanan pa. Nag-smile yung babae. Tingnan mo yung, medyo ma-aware ka kapatid sa iyong asawa. Yes. May mga marites, may mga mapanira, o di kaya dahil sa talagang wala kang pangangalaga, o dahil yan sa gawain mo na haram, lumalabas ka sa bahay na walang kapahintulutan ang iyong asawang lalaki o hindi alam. Kaya pinaparusaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganyang kalagayan.
So pangalagaan po natin mga sisters, itong bagay na ating tinalakay, ang pagsunod sa inyong mga asawa. Sobrang binigyang diin ng relihiyong Islam ang pagsunod ninyo sa inyong mga asawang lalaki. Basta sa kabutihan, walang paglabag sa relihiyong Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alam niyo po mga kapatid, lalo na sa ating mga sisters, at iparating niyo sa inyong mga asawa, mashallah, alam niyo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minadali niya sa mga babae ang pagpasok nila sa paraiso. Napakadali ang pagpasok ng mga babae sa paraiso. Ang kabuuan nito, sundin lamang niya ang mga karapatan ni Allah, ang sambahin siya, ang kanyang mga ang pagsasala at iba pang mga gawaing pagsamba, at sundin niya ang kanyang asawa. Pakitunguhan ng mabuti, respetuhin, magpakumbaba, at insyaAllah ta'ala, paraiso ang ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa babaeng pumapanaw na ito ang kanyang kalagayan. Ibig sabihin, ang babae, o ibig sabihin sa madaling salita, ang pagsunod ng babae sa lalaki ay ito ang pinakamalaking dahilan upang makamtan niya ang pinakamalaking goal, at ito ang pagpasok sa paraiso. Ano yung dalil? Basihan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha." Kapag sinalahan ng babae ang limang obligadong sala, pinag-ayunuhan niya ang buwan ng Ramadan at iba pang mga karapatan ni Allah, pagsamba, at pinangalagaan niya ang kanyang dangal, ang kanyang sarili para sa kanyang asawa, at sinunod niya ang kanyang asawang lalaki. Kapag pumanaw, ika ng Rasulullah, ang babae sasabihin sa kanya ng mga anghel, magandang balita, udkhulil janna min ay abwabil jannati syi'ta. Pumasok ka na sa paraiso sa alimang mga pintuan ng paraiso ang inyong ninanais. Allahu Akbar. Kapag ginampanan daw ng babae ang mga karapatan ni Allah, sinunod niya ang kanyang asawa, pinangalagaan niya ang kanyang sarili, dangal para sa kanyang asawang babae. Kapag yumao itong babae katulad ng ganitong babae, ito ang kalagayan niya, sinasabi sa kanya ng mga anghel, "Mashallah ukhti, mashallah sister, pumasok ka na sa paraiso, alimang sa pintuan na ito ng mga paraiso." Allahu Akbar. Isa sa nabanggit, 8 pintuan ng paraiso. Subhanallah. Ang babae, mamimili siya kung saan niya gusto sa mga paraiso na ito, dahil siya ay naging imra'atun salihah, mabuting babae, relihiyosa, ginagampanan niya ang karapatan niya kay Allah, ay ganun din sa kanyang asawa na kung saan sinusunod niya. Masya Allah. Sadyang napakaganda ng buhay kapag ang lalaki ay nagkaroon ng mabuting asawa. Ika nga, may kasabihan, itong panghuli, a good wife is a good life. A good wife is a good life. Ang mabuting babae ay mabuting buhay. Big sabihin, kapag mayroon kang asawang babae, mayroon kang matiwasay, masaya, maligayang buhay. Wallahi alazim, tingnan nyo. Kahit ang lalaki, kahit gaano man siya kayaman, kalusog, katanyag, kahit gaano siya kapapilat, hari man o pinuno,
kung meron siyang masamang asawa, wallahi al-amin, miserable ang kanyang buhay. Walang kasiyahan. Dahil ang tunay na kasiyahan, tunay na kapanatagan, nakakamtan ng lalaki sa loob ng tahanan. Pero kung ang isang lalaki, mahirap man, dukha, hindi mayaman, o kay may karamdaman o hindi malusog, o di kaya hindi tanyag, hindi papula, pero kung mayroon siyang mabuting asawa, wallahi al-azim, kaligayahan, happiness, kasiyahan, ang kanyang nakakamtan. Dahil ang babae, sila ang pinaka-source, sila ang strength at weakness ng lalaki. Sabi ng iba pang kasabihan, nagiging pinuno, leader ang lalaki kapag ang asawa niyang babae ay mabuti. Walang, sabi, lahat ng matagumpay na lalaki sa likod nila ay mabuting babae. Totoo yan. Totoo yan. Kapag ang lalaki, kahit anong pinagdadaanan niya, pero ang kanyang asawang babae, imra'atun salihah, sinusunod niya, hindi nagrereklamo, matiisin, sabr, matyaga, inaalagaan ng sarili, peace of mind, kaligayahan, katiwasayan ang kanilang samahan. Pero kabaliktaran nito, kung masamang babae, subhanallah, miserable ang buhay, tabiya, subhanallah. Naway, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan ang ating mga asawang babae sa mabuting pakikitungo at pagsunod sa kanilang mga asawa. Naway, napulutan natin ng aral at tumatak sa ating mga sarili, lalo na sa mga kababaihan, ang pagsa na ating tinalakay sa oras na ito, sa araw na ito. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amri, kad bada fi binafsi faqal azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna